Isipin mo ito, may nakita kang tao sa isang malaking entablado. Tapos, hinati niya ang katawan ng isang babae sa dalawa. Nakakakaba yan, ha? 'Di ba? Pero makalipas ang ilang minuto, naglakad yung babae ng buo, walang galos. Sa modernong panahon, papalakpak ka na lang kasi alam mong isa itong napakagaling na magic trick. Oo, kasi alam mong may mga salamin yan o kaya mga trapdoors, mga optical illusions, kumbaga. Eksakto. Pero paano kung nangyari yan 2,000 taon nang nakalipas? Yung tipong sa isang maalikabok na kalye sa gitnang silangan. Iyan. Ibang usapan na yan. Paano mo malalaman kung ang kaharap mo ay isang tunay na propeta ng Diyos o isang napakagaling na manloloko na gusto lang kunin ang pero mo? Isa yung napakalaking palaisipan kasi sa mundong ginagalawan ng mga sinaunang tao, yung linya sa pagitan ng kasaysayan, hiwaga at panlinlang, napakalabo talaga. Wala silang internet para i-fact check ang isang himala. Wala talaga. Hindi mo pwedeng i-search sa phone mo kung totoo ba yung nakita mo. Kaya para sa iyo na laging uhaw sa kaalaman, maligayang pagbabalik sa ating malalimang pagtalakay. Sasagutin natin ang mismong katanungang iyan ngayon. Oo, at ibabase natin ang ating pag-uusap sa isang napakayamang source document. Ito yung pinamagatang The Gospel to the Fringe of Judaism. Ang misyon natin ngayon ay silipin yung mga kaganapan sa 8 kabanata ng Aklat ng Mga Gawa o yung Acts 8. Titingnan natin kung paano kumalat ang isang radikal na mensahe palabas sa sentro ng lipunan, papunta sa mga itinuturing na laylayan. At ang nakakabighanin rito, ang pagkalat ng mensaheng ito ay hindi nangyari sa isang malinis at perpektong kapaligiran. Hindi ba parang ang gulo nga noon? Sobra. Nangyari ito sa isang mundong punong-puno na ng sariling mga kulto, politika, at mga taong nag-aangkin ng kakaibang kapangyarihan. Kaya asahan mo na ang isang kwentong may halong sinaunang Salamon ka, isang napakaastig na Hollywood trivia na siguradong hindi mo inaasahan. Nakakatuwa yung trivia na yan, mamaya. At isang tagpo sa gitna ng disyerto na tuluyang bumasag sa mga hadlang ng lahi at kultura. Lahat ng ito ay hihimayin natin para bigyan ka ng siksik na kaalaman. Kaya bago tayo pumunta sa mga partikular na tauhan, kailangan muna nating iset yung stage. Yung supernatural noon, bahagi talaga yon ng pang-araw-araw na buhay nila. Based sa dokumento natin, may 3 kategorya kung paano nila tinitignan ang mga kababalagahang ito, tama ba? Oo, tama. At napakahalagang paghiwalayin natin ang tatlong ito para maintindihan natin ang mindset ng mga tao noon. Okay, himain natin ito. Ano ang una? Ang una ay ang tinatawag na illusion o magic. Ang ikalawa ay ang sorcery o witchcraft. At ang ikatlo ay ang divine miracles o yung banal na himala. Sige, simulan natin sa una. Yung illusion. Ayon sa notes natin, malinaw na ginagawa ito para sa entertainment at syempre, para kumita ng malaki. Oo, pera at kasikatan ang nagpapatakbo rito. Nabanggit dito ang mga sikat na pangalan tulad ni Houdini at David Copperfield. Alam mo bang kumita si Copperfield ng $63 milyon sa loob lang ng 1 taon? Grabe, 63 milyon. Kaya nilang maglahon ng isang bagay na kasing laki ng isang truck. Abracadabra, tapos nawala. Pero alam nating lahat na ito ay sleight of hand lang. Isa itong sining ng panlinlin lang para mamangha ang malaking audience. Eksakto. Ang layunin ng illusion ay nakatuon sa nagtatanghal, yung kanyang kasikatan at yung kanyang kikitain. Ngayon, yung ikalawang kategorya ay ang sorcery o witchcraft. Ito yung medyo iba na ang tono, di ba? Mas madilim. Oo, may mas madilim na tono ito. Ayon sa mga sinaunang tala na tinukoy sa ating source, ang mga gawaing ito ay madalas ikabit sa mga satanic influence o kaya sa mga sinaunang forma ng mga Wiccans. So hindi ito katulad ng magic show sa entablado na may nagtatawanan at pumapalakpak. Hindi. Mas palihim ito at mapang-akit. Ito yung mga ginagawa sa mga madidilim na eskinita o sa mga likod bahay. Parang mga anting-anting at gayuma. Parang ganun. Kasama rito ang palm reading, ang paggamit ng tarot cards o crystal balls para kunyari ay hulaan ang nakaraan o hinaharap. Nabanggit din yung paggawa ng mga manika, di ba?
yung pagkuha ng piraso ng damit ng iyong kaaway para gumawa ng manika at kulamin sila. Ang layunin dito ay kontrol at manipulasyon. Pansariling benepisyo ito sa pamamagitan ng pagtap sa mga madidilim na puwersa. Nakakatakot naman yun. Tapos, pangatlo, meron tayong divine miracles. Dito na pumapasok yung mga ginawa ng mga figura sa Biblia, tama? Oo, tulad ni na Moises na naghati ng dagat. Nandyan din si Elias, si Jesus, at maging si Pablo. Ang kapangyarihan daw na ito ay direktang nagmumula sa Diyos. Minsan, ginamit ito para pansamantalang bulagin ng isang tao para pigilan ng paggawa ng masama, di ba? Totoo yon, pero mas madalas ito ay para sa pagpapagaling, pag-utos sa isang pilay na tumayo o pagpapalayas sa isang masamang espiritu. Pero teka, bilang isang modernong tao na nakasanayan ang siyensya, madaling maging mapagduda na yun. Paanong mapagduda? Kasi madaling sabihin na baka yung mga itinuturing nilang banal na himala noon ay mga medical anomalies lang na hindi pa nila naiintindihan, di ba? O baka isa lang din silang napakagaling na illusionist. Isa iyang napakatalinong pag-aalinlangan. At dyan papasok ang pamantayan ng pagkilatis na ipinaliwanag sa ating batis. Paano ba nila kinikilatis? Hindi mo kasi malalaman ang pagkakaiba sa pamamagitan lang ng pagtingin sa mismong kababalaghan. Kailangan mong suriin ang tatlong bagay. Okay, ano yung tatlong yon? Una, sino ba talaga ang taong gumagawa nito? Pangalawa, ano ang motibasyon o takbo ng buhay nila? At pangatlo, ano ang mismong mensaheng dala nila? So hindi lang yung gawa, kundi pati yung tao mismo. Eksakto! Kung susuriin mo, ang illusion at sorcery ay palaging mauuwi sa prestiyo, yaman at pag-angat ng sarili. Pero ang banal na himala, hindi kailanman ito ginamit para sa pansariling pakinabang ng gumawa. Laging para sa iba. Palagi itong nakatuon sa pagpapakita ng habag, pagtutulong sa mga tao at syempre, pagpapatunay sa mensahe ng Diyos. Alam mo kung iisipin mo, para itong pag-alam kung alin ng totoong video at alin ng deepfake sa internet ngayon. Oo nga no, magandang paghahambing yan. Kasi sa unang tingin, lalo na kung mabilis lang ang pag-scroll mo, parehong-pareho sila. Pareho silang nakaka-believe. Pero kung gusto mong malaman ng totoo, kailangan mong tingnan ng metadata. Yung source talaga. Kailangan mong alamin kung sino ang nag-upload at ano ang agenda niya sa pagpapakalat ng video na iyon. Hindi pwedeng tingin lang. Kailangan ng masusing investigasyon. Napakagandang analohiya niya. Ganyan na ganyan ang sitwasyon noon. Kailangan mong kilalanin ng metadata ng buhay ng taong nag-aangkin ng kapangyarihan. At kung mahirap tukuyin ang totoong himala sa isang ordinaryong araw, isipin mo na lang kung nabubuhay ka sa isang sinaunang lungsod na literal na itinayo sa pundasyon ng mistisismo. Doon na magiging sobrang komplikado ang sitwasyon at dyan tayo dadalhin ng ating kwento sa rehiyon ng Samaria. Bakit? Ano bang meron sa Samaria? Mahalagang maunawaan natin kung bakit natatangi ang lugar na ito. Bago pa dumating si Felipe doon, ang rehiyong ito ay isa ng melting pot ng mga kakaiba at mystical na paniniwala. So sanay na sila sa mga ganyang bagay. Oo, ayon sa ating source, naging sikat ang mga magical na ideya rito dahil sa impluensya ng sinaunang Assyrian Empire na nagdala ng mga kaisipan mula sa silangan. Mga ilang taon bago ito nangyari? Daan-daang taon nang nakararan. Nang sakupin nilang lugar, inilipat nila ang iba't ibang populasyon. Nagdulot iyon ng paghahalo-halo ng mga relihiyon. Kaya yung kultura ng mga taga-Samaria naging napaka-vulnerable sa mga taong nagpapakita ng kakaibang kapangyarihan. Kumbaga, fertile ground sila para sa mga gustong maging religious cult leader. Tumpak. At dyan nasasalang ang isa sa mga pinakakontrobersyal na karakter sa kasaysayang ito, si Simon the Sorcerer, o mas kilala bilang Simon Magus. Isang napakakulay na karakter. Ayon sa dokumento natin, nanggigilalas niya ang buong bayan ng Samaria gamit ang kanyang mahiga. Ipinangangalanda kanyang siya ay ang dakilang kapangyarihan ng Diyos. At ang nakakatakot, naniniwala ang lahat sa kanya. Mula sa pinakamahirap hanggang sa mga opisyal, hawak niya ang atensyon ng buong lipunan. Grabe, ang galing niya siguro mang-uto. Si Simon ang perpektong halimbawa ng unang kategorya na may halong pangalawa.
Ginagamit niya ang panlilinlang hindi lang para mag-entertain, kundi para magkaroon ng kontrol at kapangyarihan sa mga tao. Pero nagbago ang timpla ng lahat ng dumating si Felipe, di ba? Oo, kasi hindi nagpakita ng magic trick si Felipe. Dala niya ang ebanghelyo at ang tunay na kapangyarihan ng Diyos na nagpagaling sa mga paralitiko at nagpalayas ng mga masasamang espiritu. Siguradong nakita ng mga tao yung kaibahan noon. Nang makita ito ng mga taga-Samaria, agad nilang nakita ang pagkakaiba ng deep fake ni Simon sa totoong kapangyarihan ni Felipe. At alam mo kung ano ang naging reaksyon ni Simon? Ito yung nakakatawa. Sa halip na magalit o makipagkumpetensya, namangha rin siya. Nakita niya kasi na ang ginagawa ni Felipe ay wala sa anumang aklat ng mahika na nabasa niya. Na kailangan kong hibahagi. Sige, ano yun? Alam mo ba na napakalaking naging marka nitong si Simon Mago sa kasaysayan kaya naitampok siya sa isang Hollywood blockbuster noong 1954? Hollywood talaga! Anong pelikula ito? Oo, pinamagatang The Silver Chalice. Sa pelikulang ito, para lang ma-impress ang emperador na si Claudius Caesar at patunayang kaya niyang lumipad, literal siyang tumalon papunta sa kanyang kamatayan. Grabe, ganun kadesperado sa atensyon? Oo, at heto pa ang pinakaastig na trivia. Ito ang kauna-unahang pelikula kung saan lumabas ang sikat na aktor na si Paul Newman. Wow! Isang nakakatuwang patunay yan kung paano tumatak ang pagkaawa sa atensyon ng karakter na ito maging sa pop culture umalabot siya. Nakakabaliw isipin, di ba? Aimon, at nagpabinyag din siya. Naging follower siya. Parang ganun sa umpisa. Ngunit nang makita niyang naibibigay ang espiritu sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ni na Pedro at Juan na dumating mula sa Jerusalem, lumabas ang tunay niyang kulay. Anong ginawa niya? Inalok niya sila ng pera. Sinubukan niyang bilhin ang kapangyarihang ito. Wait, gusto niyang i-franchise ang Himala? Parang ganun na nga. Doon ako medyo naguguluhan kasi sabi sa kwento, nagpabinyag si Simon at naniwala siya. Ang tanong, naniwala ba talaga siya o baka simula pa lang gusto lang niyang idagdag itong bagong kapangyarihan ni Felipe sa repertoire ng magic tricks niya para lalong lumaki ang kita niya? Yan ang isang napakahalagang katanungan na sasagutin ng ating source. Ipapaliwanag natin ito sa pamamagitan ng isang konsepto na nagmula sa scholar si Nack. Yung binanggit ni Ben Witherington sa aklat niya. Oo, tama. Napansin ni Nack na sa sinaunang mundo, kapag may mapapakinggan na bagong paniniwala ang mga tao, madalas nahati sila sa dalawang reaksyon. Ang una ay ang tunay na conversion at ang ikalawa ay ang tinatawag niyang adhesion. Wait, adhesion? Parang pandikit. Paano yung gumagana sa paniniwala? Oo, parang pandikit iyon. Kapag sinabi nating conversion, pinag-uusapan natin ng isang radikal at kumpletong pagbabago ng kaluluwa. Yung tipong iiwan mo ng dati mong gawi. Eksakto. Ito ay ang sadyang pagtalikod sa iyong lumang paniniwala at paraan ng pamumuhay dahil malinaw mong napagtanto na mali ito. Tinatanggap mo ang bago dahil ito ang totoo. May malalim na proseso ng pagsisisi at pag-iwan sa nakaraan. Okay. So, kung gagamit ako ng analogy sa teknolohiya natin ngayon, ang conversion ay hindi lang basta pag-update ng isang app, di ba? Tama, mas malalim pa ron. Ito yung pagpapalit mo ng buong operating system ng cellphone mo. Halimbawa, mula sa Android, lumipat ka sa iOS. Iba na ang interface, iba na ang rules, iba na ang nagpapatakbo sa lahat ng functions ng buhay mo. Wala nang babalikan sa lumang system. Isang napakalinaw at eksaktong analohiya niyan. Mismong core yung binago mo. Ngayon, tingnan natin ang adhesion. Sige, paano naman itong adhesion? Ang adhesion ay ang simpleng pagtanggap ng bagong paniniwala bilang isang dagdag o supplement lamang sa iyong buhay. Pandagdag lang? Oo, walang pinalitan, walang tinalikurang kasalanan, walang malalim na pagbabago sa pagkatao, idinikit mo lang ang bagong ideya sa luma mong paraan ng pamumuhay para maging mas maganda ang panlabas mong anyo o para mas lalo kang umangat. Gets ko na. So, sa tech analogy natin, nag-download ka lang ng isang bagong productivity app na trending ngayon, pero sira-sira pa rin at puno ng virus yung lumang operating system mo. Oo, hindi mo inayos yung mismong phone mo.
Gusto mo lang ipagmalaki sa mga kaibigan mo na may bago kang app pero deep inside, same old phone pa rin. Tumtak. At kung susuriin natin ang kilos ni Simon the Sorcerer, malinaw na isa siyang perpektong halimbawa ng addition. Kasi hindi naman niya binitawan ng pagiging salamangkero niya. Wala talaga siyang intensyong talikuran yun. Ni hindi niya binitawan ang kanyang pagkauhaw sa kapangyarihan at pag-idolo ng mga tao. Nagpabinyag siya dahil gusto niyang makuha ang kakayahan ni Felipe bilang isang upgrade sa kanyang negosyo. Akala niya isa lang itong mas advanced na level ng magic na pwede niyang bayaran at idikit sa kanyang pagkatao. Ganyan na ganyan ang pag-isip niya. Ang lupit ng pananaw na yan. Kung si Simon sa Samaria ay naghahanap ng kapangyarihan para lamang ingat ang sarili niya bilang isang dakilang leader, kailangan nating ilipat ang eksena. Oo, dahil may isa pang mahalagang tauhan sa kwentong ito. Mula sa maingay, magulo, at mapanlinlang na kapaligiran ng Samaria, dadalhin tayo ng ating source sa isang napakapahimik at maalikabok na kalsada pababa mula Jerusalem papuntang Gaza. Isang lugar na walang masyadong tao. Dito natin makikilala ang isang taong kabaligtaran ni Simon, isang taong tunay na naghahanap ng katotohanan. Dito mangyayari ang isa sa mga pinakamahalagang tagpo sa pag-unlad ng sinaunang kasaysayan. Tinawag ng Diyos si Felipe mula sa kanyang matagumpay at malaking gawain sa Samaria at inutusan siyang pumunta sa isang tiwangwang na daan sa disyerto. At anong natagpuan niya roon? O eunuch mula sa Ethiopia. Isang mataas na opisyal, tama. Oo, naglilingkod siya bilang ingat yaman sa ilalim ni Candace. Kilala rin siya sa mga tala ng kasaysayan bilang ama ni Tore, ang makapangyarihang reyna ng Meroe o ang sinaunang Ethiopia. Isipin natin ang eksenang ito. Ikaw itong opisyal, napakataas ng posisyon mo. Hawak mo ang yaman ng isang buong kaharian sa Afrika. May kapangyarihan at impluwensya talaga siya. Sigurado akong nakasakay siya sa isa sa mga pinakamagarang karwahe noon. Galing siya sa isang polytheistic na gobyerno sa Meroe, pero kahit nasa ganito siyang kultura, siya mismo ay nahikayat sa Judaismo, di ba? Oo, isa siyang proselyte. At katatapos lang niyang sumamba sa Jerusalem, pabalik na siya sa Afrika. Pero kailangan nating ipaliwanag kung bakit napakabigat ng pagiging bating o eunuch niya sa konteksto ng kwentong ito. Bakit? May issue ba yun sa kanila? Sa ilalim ng sinaunang batas ng mga Hudyo, partikular sa aklat ng Deuteronomio, ang mga bating ay mahigpit na pinagbabawalang pumasok at maging bahagi ng opisyal na kapulungan sa templo. Bawal talaga, kahit gaano ka pa kayaman? Kahit gaano ka pa kayaman o kahit gaano ka pa kadeboto sa paglalakbay ng daan-daang milya papuntang Jerusalem, mananatili kang isang outsider hanggang sa labas ka lang. Wow. Ang sakit nun. Hindi ka pwedeng maging ganap na bahagi nila dahil sa iyong pisikal na kalagayan at uri ng trabaho. Isipin mo, naglakbay ka na ng napakahaba para sumamba sa Diyos na pinapaniwalaan mo, pero dahil sa mga panuntunan ng relihiyon nila, sasabihin sa'yo, hanggang dyan ka lang, bawal ka pumasok. Ganong kalupit ang sistema para sa kanya. Pinabasa ang isang sinaunang scroll ng propetang si Isaías. At doon narinig siya ni Felipe. Nang iutos ng Espiritu kay Felipe na lumapit sa karwahe, tinanong niya ang opisyal, "Naiintindihan mo ba ang iyong binabasa?" At anong sagot niya? Dito ipinakita ng eunuch ang isang napakalaking kababaang loob na kabaliktaran ng kay Simon Magos. Sumagot siya, "Paano ko maiintindi kung walang magpapaliwanag sa akin?" Grabe, ang humble niya roon. Pinapasok niya si Felipe sa kanyang karwahe, isang pagkilos ng pagtanggap sa isang ekstranghero na nagpabago sa lahat. Nakakatuwa kasi, kahit gaano ka kapangyarihan sa gobyerno, kailangan mong aminin na minsan kailangan mo ng gabay. Totoo yan, wala sa yaman o posisyon yan. Kaya ipinaliwanag ni Felipe kung paano tumutukoy kay Jesus ang tekstong binabasa niya. At habang naglalakbay sila, nakita sila ng tubig sa disyerto. Agad na nagpabinyag ang opisyal. Binasag nila ang lahat ng protocol. Wala nang seremonya sa templo na nag-exclude sa kanya, doon na mismo sa disyerto. Doon mismo, tinanggap siya. Pero bukod sa mismong emosyonal na interaksyon nila, ano ba talaga ang mas malaking ibig sabihin nito sa takbo ng kasaysayan natin?
Kung susuriin natin ito mula sa dokumento natin, may 3 napakalaking aral na ipinapakita ang tagpong ito. Sige, isa-isahin natin. Ano yung una? Una, ito ang malinaw na katuparan ng sinabi sa Acts 1.8 kung saan kumakalat ang mensahe mula sa sentro papunta sa laylayan. Nagsimula ito sa mga purong Hudyo sa Jerusalem tapos kumalat patungo sa mga half-Jew sa Samaria. Hanggang sa marating yung opisyal na ito. Sa pamamagitan niya, mapapuntan na ang mensahe sa tinatawag nilang dulo ng daigdig sa Afrika. Ang galing. Ikalawa naman, nakita natin ang pagwasak sa mga matatagal ng hadlang. Eksakto. Binabasag ng eksenang ito ang lahat ng racial barriers at maging ang mga theological na harang. Wala nang paborito, ganun. Ang mensahe ng kaligtasan ay hindi na nakadepende sa iyong pisikal na kapansanan, sa iyong lahi o sa kung pwede kang pumasok sa templo o hindi. Tinanggap ng Diyos ang isang taong itinuring na outsider ng mismong institusyon ng relihiyon. Wala nang margin o sentro sa paningin ng bagong mensaheng ito. Pare-pareho na ang lahat. At pangatlo, at ito ang paborito kong detalye na madalas nating palagpasin, paano naging proselyte ang opisyal na ito in the first place? Magandang punto yan. Paano nga ba? Kasi bago pa dumating si Felipe, may nakapagbahagi na sa kanya tungkol sa pananampalatayang ito. Sa Egypt o Meroe siya, hindi natin alam ang pangalan ng taong iyon. Isang ordinaryong tao lang siguro? Ngunit ang munting aksyon niya noon ay nagbunga ngayon sa tulong ni Felipe at nagresulta ito sa pagdadala ng opisyal ng ebanghelyo pabalik sa buong kontinente ng Afrika. Ipinapakita nito na walang nasasayang sa mga maliliit na pagbabahagi ng kaalaman. Kahit gaano kaliit, may malaking epekto yun sa huli. Grabe, isang napakagandang paglalakbay ng mga ideya ang natunghayan natin ngayon mula sa maiingay na entablado ng mga illusionist na naghihiwa ng tao para sa pera, Hanggang sa pag-intindi kung paano i-detect ang tunay na himala laban sa panlinlang. at papunta sa maingay at mistikal na Samaria kung saan nakilala natin si Simon Magos na gusto lang bumili ng kapangyarihan bilang isang additionist. Isang napakagandang balala tungkol sa totoong intensyon natin. At nang tapos tayo sa isang tahimik na kalsada sa disyerto kasama ang isang opisyal mula sa Afrika. Bagamat mataas ang posisyon, ay tinanggap niya ang kanyang limitasyon, naghanap ng katotohanan at natagpuan ng kumpletong pagtanggap na matagal nang ipinagkakait sa kanya. At iyan ang pinakamalaking mensahe ng mga pinag-aralan natin. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi naglalayong iangat ang sarili o mag-ipon ng atensyon, kundi ang magpagaling, magpaliwanag at basagin ang mga pader na naghihiwalay sa mga tao. Para sa iyo na laging nakikinig at laging sumasabay sa pagtalakay natin sa mga ganadong paksa, maraming salamat sa iyong oras. Sana naging sulit ang biyahe natin mula sa Samaria hanggang Gaza. Marami tayong nahimay. Pero bago tayo tuluyang magpaalam, may gusto akong iwanan kaisipan sa iyo. Isang bagay na hindi natin direktang tinukoy tungkol sa modernong buhay, pero malalim na nakaugat sa konseptong hinimay natin kanina. May kinalaman ba ito sa teorya ni Nock? Oo, balikan natin ang ideya ng adhesion kumpara sa conversion. Dati, si Simon Magus lang gumawa nito. Pero sa bilis ng takbo ng mundo ngayon, madali tayong mag-download ng bagong app para ipakita sa social media o sa mga kaibigan na may pinaglalaban tayo. Isang mabilis na pagbabago na panlabas lang. Kaya tatanungin kita, ilan kaya sa mga ipinagmamalaki mong malalaking paniniwala ngayon, maging sa ideolohiya sa politika, sa mga isyung panlipunan na ipinaglalaban mo online, o maging sa sarili mong pananampalataya, ang bunga talaga ng isang totoong conversion? Malaking tanong yan. Ilan ba sa mga ito ang bumago ng buong operating system mo? Kung paano ka makitungo at magmahal sa kapwa nang walang hinihinging kapalit? At ilan lang kaya dito ang simpleng addition, isang palamuti o dagdag na label na idinikit mo lang sa sarili mo para magmukha kang tama, magmukha kang main at hanggaan ng iba? Katulad ni Simon the Sorcerer. Pag-isipan mo yan, hanggang sa muli nating pagbusisi ng mga kwento.